Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot, guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit, guys, send me messages. Anong love connections, love life, lessons in life, lessons in love, guidance. Ang nais yung ipabatid sa amin. Abangan po ang mga love reading per zodiac sign bago matapos ang taon na ito. Para sa 2024, yan, meron tayong mga love guidance, love reading per zodiac sign. I-release po yan or gagawin ko yung mga readings na yan before the end of the year. Six of Wands, Ten of Wands, Four of Wands, Nine of Wands. Alam niyo na agad, pag Wands, mga fire sign yan. So, malalakas ang energy ng mga fire sign ngayon. King of Swords, the Wheel of Fortune, and Page of Wands, Ten of Swords, and the Hierophant. Kuha pa tayong isa, bottom of the deck, Six of Pentacles. Merong ending and new beginning dito. Okay. Ending ng relasyon. Pero, nagkaroon din ng new beginning. Same person po ito. Ibig sabihin, yung mga ex, meron na naman dito mga, sabihin natin, reconciliation. Because, ang nangyari sa inyo, maaring, ng una, ang inyong relasyon ay one-sided lang. It's one-sided. Ibig sabihin, walang give and take relationship. Ibig sabihin, maaring kayo lang yung nagmamahal, yung other person ninyo or yung person ninyo, hindi ganon, hindi natutumbasan ng pagmamahal ninyo. Mararamdaman nyo yan kasi walang binibigay na attention sa inyo, walang binibigay na time. Ikaw lang yung bigay ng bigay. Ikaw pa nga siguro, pagdating sa material na bagay o sa panahon, 'di ba? Pero siya parang medyo deadma lang or hindi mo mararamdaman talaga na sinusuklian niya yung pagmamahal, yung atensyon, yung care na binibigay mo sa taong 'to. Kaya parang sa iyo napakabigat na dalhin pa ng relasyon na 'to. Then etong person na 'to, siguro may iba siyang priority or napaka-immature, mas more sa barkada, mas more sa kung ano pa man yung priorities niya. Minsan kasi ang third party hindi yung other person. Minsan kasi ang third party niyan is yung ibang priority niya na nagiging taken for granted ka na lang. Ibang priority, kung siya ang breadwinner ng pamilya nila, priority niya na buhayin mo ng pamilya nila. Ibang priority, katulad kumari pag-aaral, nakatutok doon, hindi ka na masyadong hindi talaga ikaw yung sabihin natin, hindi kanya nabibigyan ng sapat na panahon. Okay? Priority niya yung career niya. Gusto niya ma-promote. Gusto niya umulad ng gusto, negosyo, ganon. Tapos wala na siyang panahon sa iyo sa sobrang kabisihan niya. Marami talagang mga third party na hindi naman talaga tao yung involved, kundi yung ibang priorities nila. Maaring ganito ito. No? Kaya para sa iyo, ikaw na yung nagtapos. Hinabi mo tama na hindi ko naman nararamdaman pa na pinahalagaan mo ko. Parang hindi ako nag-i-exist sa'yo. Parang nandyan nga ako pero malayo pa rin tayo sa isa't isa. Para lang akong palamuti sa buhay mo.
Kaya siguro minabuti mo na lang na tama na, i-end na natin 'to, nasasaktan na ako. Magkasama tayo pero hindi ko nararamdaman ang presensya mo, mga gano'n. Or kaya totally wala na. Then, hindi ka naman nagkaroon ng panibagong, sabihin natin, person because andiyan pa rin kasi yung pain para yung sa'yo, no? Kasi minahal mo naman talaga tong taong to. Then, yung 9 of Wands dito means you're just, parang dinidistansya mo lang ang sarili mo sa taong ito at dinidistansya mo rin yung sarili mo sa ibang tao. You're not entertaining anyone because maybe you just want to be with yourself na parang, oo nga, masyado ka nasaktan, napagod dun sa relasyon na yon. Take time na lang to rest your heart, to recharge, and eventually, yung time na ginagawa mo para sa sarili mo, yung taong yon, yung person mo na yon, babalik yan sa'yo. Yung King of Swords dito, sobrang iniisip ka na niya dahil nararamdaman na niya yung kawalan mo sa buhay niya. Yung lahat ng pinapahiwatig mong care, yung lahat pinaparamdam mo ng care, love, trust, lahat-lahat yun, attention, time, lahat ng yun, namimiss niya sa'yo. Yung Page of Wands dito is biglang, eto yung fire dyan, no? Na parang bigla ka niyang namimiss, na yung presence mo, lahat yun, namimiss niya, lahat yun, o talaga nararamdaman na ng person na to, yung kawalan mo. Kasi ganun yung minsan kapag palagi ka nandyan, taken for granted ka na lang, diba? Naging one-sided na lang kapag nawala ka na sa taong yun, tsaka niya mararamdaman, tsaka niya marirealize yung absence mo, tsaka niya mafe-feel yung, diba, lahat ng mga ginagawa mo sa kanya, mamimiss niya lahat yun. Yung maganda kapag ganun, no contact muna kayo para mas maramdaman niya lalo. No, ito yung mga bagay na sinayang mo. Ito yung hindi mo pinahalagaan sa akin. Ito ngayon yung pagsisisihan mo. Diba? So, eventually, maaaring nagkaroon siya ng panahon, ng realization, kaya naman yung person mo na yan, hihingi yan ng payo sa mga kaibigan niya, especially sa mas nakakatanda. Hihingi siya ng payo na ano ba ang aking naging pagkakamali at ano ba ang dapat kong gawin para muling maibalik ang aming relasyon. Mahal ko naman siya, nagkulang lang talaga ako, pinagsisisihan ko na yan. So, ang gagawin niya ngayon, pupuntahan ka niya. Yung page dito, although sabihin natin hindi mo pa ma-feel ng husto, yun talagang sabihin natin yung desire niya, pero deep within, nandiyan na, you're in this person's thoughts and feelings. Dahil mahal mo naman ang taong to at wala ka naman ibang person or bago, talagang makikipagbalikan ito sa'yo at maaring bibigyan mo siya ng panibagong pagkakataon. And this time, maaring pwede mo naman sabihin, ilahad sa kanya no, parang, yan, I'm giving you second chance, I'm giving you this relationship another chance for us to work things out. And 6 of Pentacles, ipahayag mo rin sa kanya yung mga nais mo. No, parang, ito yung mga pagpapahalaga, pagmamahal ko sa'yo. Kaya mo na bang suklian sa ngayon? Talagang mahal mo ba ako? Ako na ba yung magiging priority mo? Lahat ba ng ginagawa mo yun ay para sa atin? Diba? Kung ano man, sobrang busy man siya sa work o ano, kaya mo na ba akong bigyan ng panahon? No, parang kailangan din kasi andyan yung presence sa isa't isa. I mean, kung pareho kayong busy, pero allot time. No, ano ba naman yung once a week? Meet each other, go for a date, for a travel, be together, cherish the moment. Diba yung ganon? Para lang maiparamdam na kahit kagano kayo busy sa kanya-kanya ninyong trabaho, meron pa rin kayong panahon para sa isa't isa. Dapat ganun lang naman. At magiging successful naman dito ang inyong renewed love. Your reignited passion.
So, magkakaroon talaga dito ng reconnecting, reunion, reconciliation. At maganda naman ng kalalabasan because Wheel of Fortune dito, ibig sabihin magiging maganda na ang inyong kapalaran for the second chance, for the second time. Maaring marami kayong mga natutunan sa mga inyong pinagdaanan. Ang importante na realize ng isa't isa ang love ninyo sa isa't isa at yung giving enough time to each other. Kasi kapag ganun, mahal nga pero wala namang panahon, masasabi mo ba talagang love yun? 'Di ba? Oops. Patience, please. What you've asking for is coming about. Have patience, as there are unseen factors that need to occur first. Yan. So, patience lang muna. Maybe patience muna pagdating sa connection ninyo. Maganda rin yung dumistansya ka muna sa kanya para ma-feel niya yung absence mo. And be patient kasi if you pray na itong taong to magbago, if you pray na magkaroon kayo ng panibagong pagkakataon, and ikaw rin, you just give yourself a break, yung heart mo, di ba? Lalo na kung sa mga panahon dati na masyado ka nasasaktan, pahinga mo lang yan, magdasal ka lang ng husto, dumistansya ka lang muna, give time for each other, then maybe darating yung right time that your person will realize those, and darating din yung right time na for you to become together, at maari nga this time, diba, alam naman natin yung love story ng iba na sa pangalawang pagkakataon, humahantong na sa marriage. Yan. Ito yung lumabas, no. No daw? No? Ano ba yung no na yan? Marami kasing ibig sabihin ng no. Maybe no for negativity. No, or no muna sa ngayon. And be patient. Wait for the proper timing. And the right time talaga darating para sa inyo. No need to worry. No need to worry. Dahil kung love ka naman niya, marirealize niya yung pagkakamali at pagkukulang niya. And there will be a right time for you to talk heart to heart. There will be a right time for you to rebuild your relationship. And there will be a right time for you to be together again. Okay? So have faith in love. So yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.